May iniwang residential lot sa isang subdivision sa Parañaque City ang yumaong ama nila Eden, Jing at Keng. Isang taon matapos mawala ang ama, naisip ni Eden at Jing na paghatian na ang property sa kanilang tatlo at sa kanilang ina. Ngunit laking gulat na lamang daw nila nang malamang ibinenta ito ni Keng sa Build and Sell Company. Itinatanong ni Eden at Jing kung may habol pa daw ba sila sa residential lot na ito, gayong naibenta na ng kanilang kapatid dahil ito daw ay ibinigay na sa kay Keng ng kanilang ama sa pamamagitan ng isang deed of donation noong nabubuhay pa ito. Eden at Jing, lumalabas na anumang donation na sinasabi ni Keng na ginawa ng inyong ama in his favor ay maaaring hindi kilalanin sa ilalim ng ating batas sa succession. Sa inyong pahayag kasi, nag-iisang naipundar na property ito ng inyong magulang. Nang yumaw ang inyong ama, dapat sana ay nagkaroon kayo ng partition, judicial man o extrajudicial patungkol dito. At dahil tila hindi ito nangyari, nanatili ito under co-ownership sa inyong mag-iina. Sa inyo ring kwento, lumalabas na buhay pa rin ang inyong ina. Sa makatwid, walang anumang paglilipat ng ari-arian sa pamamagitan ng mana na maaaring mangyari hanggang siya'y buhay pa. Kung sakali man na sumakabilang buhay ito, maaari nang ituring na in officious ang donation kay Keng ng property. Dahil kasi sa donation daw na ginawa sa kanya, ang epekto ay tila kawalan naman ninyo, Eden at Jing, sa inyong karapatang magkaroon ng hati sa property na iyon. Kung sinasabi ninyo na naibenta na ito sa ibang tao, maaari pa rin kayong magkaroon ng habol dito. Sa ating civil code kasi, may tinatawag na collation. Maaaring ibalik ang property mismo o di naman kaya ay kunin ang value ng napagbentahan nito upang yon ang mapagbasehan ng hatian ninyong magkakapatid. At dahil nga naibenta na maaari ninyong tignan ang halaga ng bentahan at ang halagang napagbentahan ang maaaring maging subject ng inyong hatian matapos maibawas dito ang lahat ng gastusin at pagkakautang ng yumao. Tandaan na ang aming opinyon ay limitado lamang sa mga impormasyong inyong ibinigay sa amin at maaari itong mag-iba. Depende pa sa karagdagang detalye. Malaya po kayong makakakonsulta sa inyong napiling abogado. Patuloy po kayong mag-email sa ptv4newscenter@gmail.com. Attorney JJ Jimeno Atienza, ang inyong bisig ng batas.